parang napakalungkot daw natong si Sara Duterte. O, tignan nyo naman, kung naalala nyo, nung si Attorney Leni Robredo po ang Vice President, madalas ang pinupuntahan niyang mga event ay kung saan saang panig ng ating bansa. Lalo na po, pagdating sa mga ganitong pagtitipon or pagdiriwang, ito nga pong ating or araw ng kalayaan. Diba? Minsan sa Bataan, minsan sa Rizal Park. Pero sa Sara Duterte, hanggang Davao City lang. Siguro ramdam niya na doon lang siya talaga nababagay. Alam niya na rin na eto na, baka nga huli mo na daw ito, Sara Duterte. Sa Davao ka nga lang, hanggang dyan ka nga lang sa Davao, at huli mo na rin daw ito. Yan yung sinasabi ng mga kababayan natin. Ito po, nakikita nyo naman natin si Sara Duterte, siya po ay nanguna sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Rizal Park sa Davao City. Sa Rizal Park sa Davao City. Kailan ba yung huling pagdiriwang din na naandyan siya sa Davao City? Hanggang dyan lang talaga. Napakaliwanag. Natutuwa ang mga kababayan natin na kahit papano, nakikita nyo naman na etong sa Sara Duterte ay very welcoming pa rin, natural, ang mga taga Davao City dito sa isang ito. Pero siguro, no choice yung mga naandyan, walang choice. Kaya, talagang i-welcome nila ang isang Sara Duterte. Ano kayang mangyayari? Sakaling ma-impeach etong sa Sara Duterte, babalik na lang kaya siya ng Davao? Meron pa bang pag-asa na siya ay mapwesto sa gobyerno? Mukhang wala na. So, eto na yon. Eto na yung sinasabi nila na huli mo na yan. Huli mo na yan. Ang huling sinabi na nun sa Sara Duterte, matapos nga itong pagtitipon na ito, pagdiriwang na ito, hindi daw niya ginusto na bawiin ang pwesto ni PBBM. Dahil gusto daw niya makita ng taong bayan hanggang sa dulo ang kawalang hiyaan ni PBBM. Masaklap no yung gano'n na talagang nanggaling pa sa'yo, ayan tuloy. Ang tinutukoy mo pala ay ang mga sarili niyo. Kayo mismo mga Duterte, yung sinasabi mong walang hiya. Mas bagay po sa inyo yan. Talaga lang, hindi mo inadmire, hindi mo ginusto na makuha ang pwesto, kaya pala kayo nagkakaganyan.